What's up mga tropa peeps? Nako, nasa hot seat ngayon itong ating Tourism Secretary na si Maria Cristina Frasco at hindi po nabanggit sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos itong turismo at tingin ko kaya hindi siguro nabanggit dahil mahina ang ating turismo ngayon at kailangan ng matinding promotion, pagbabago sa estratehiya kung paano mapapalakas ang turismo at tingin ko meron pong kailangan kumilos dito sa ating tourism industry. So ito po yung isa sa mga vlog nitong si La Itera na ginawan ko po ng video para mas maintindihan po ng ating manonood. Watch niyo po muna ito at meron po tayong reaction after this video. On Secretary Frasco's remarks in the Department of Tourism's accountability, I had hoped that Secretary Cristina Garcia Frasco would respond to public concerns with facts and clarity. Instead, she chose to frame legitimate questions about her agency's performance as a political attack. That kind of deflection does a disservice to the real issue at hand. Let's be clear, this is not about personalities, loyalties, or partisanship. It's about public service. It's about performance and accountability. It's about how government agencies use public funds and deliver on their mandate. These are questions that all of us in public office must be willing to answer. No agency, no matter how vital its role, is exempt from scrutiny. Oversight is not an attack, it's a responsibility. And when the president himself made no mention of tourism in his State of the Nation address, that silence is worth noting. It invites the question, is the Department of Tourism truly making the impact we expect of it? Let's go back to the facts. The Commission on Audit flagged serious issues with both the Department of Tourism and its marketing arm, the Tourism Promotions Board. In 2022, they used only 65.32% of their allocated funds, returning over $396 million to the Treasury due to underutilization. That's not just poor planning, it has real consequences, including reduced budgets moving forward. Even more concerning, KOA reported $483.812 million in unliquidated fund transfers. These are completed programs with no clear documentation or reports. That's public money spent without the necessary accountability. That's a problem. Because of these issues, the agency received a qualified opinion from the state auditor, a clear sign of troubling financial management. Among the key findings, B674 million in receivables with discrepancies and unconfirmed balances, 483,812 million in fund transfers without liquidation, including P71.064 million in idle and unused funds, for 3.5 million in inventory that was not properly recorded, 196.803 million in unused funds that were not returned to the Treasury, £91 million in idle corporate funds with no clear purpose, and P4.882 million in foreign travel flagged as unnecessary or excessive. These findings are not political statements. They are official audit results, concrete, procedural, and based on documentation. The Secretary also claims that a P200 million promotion budget led to P386 trillion in visitor receipts. That's a misleading narrative. According to the Philippine Statistics Authority, that figure represents the output of the entire tourism industry, from airlines and hotels to LGUs and OFW visits. That's not a direct return on DOT spending, and it shouldn't be portrayed as such. Meanwhile, several tourism rest areas have been criticized for being built in areas with little to no tourism traffic. Many appear poorly planned, underutilized, and politically convenient. This raises serious concerns about how priorities are being set. Let's also not forget what the Department of Budget and Management has repeatedly said: agencies that fail to use their budgets properly may face reductions. It's not a penalty, it's simply how the budgeting process works. Use it well or risk losing it. No liquidation, no justification. My statement was not an attack on tourism workers. On the contrary, it was a defense of their dignity. Our tourism frontliners, entrepreneurs, and local stakeholders deserve a department that leads with competence, vision, and measurable results. Framing congressional oversight as an insult to these workers is misdirection, a way of evading, not embracing responsibility.
As for Secretary Frasco's claim that the budget cut was politically motivated, let me remind her her husband, Congressman Duke Frasco, sat as deputy speaker during the budget deliberations. If the allocation was unfair, why did he not raise the issue then? So ito po nga si Maria Cristina Frasco ay parang nagrereklamo, politically motivated daw po ang pagkakakat ng kanyang budget para po sa kanyang ahensya, Department of Tourism. Wala naman po sigurong pamumulitika dyan at ang main po na reason na kung bakit po nabawasan o hindi po naibigay ang kanyang request na budget ay dahil po sa underutilize ang mga budget na ibinibigay sa kanya. Yung pong pera o budget na binigay sa kanya failed to use the money it was already given. In 2022, the Commission on Audit flagged the DOT and its marketing arm, the Tourism Promotions Board, for low utilization of funds and inefficient disbursement. At one point, only 65% of funds were obligated, with over 300 million returned to the Treasury due to underuse. Unused fund, reduced budget. Yun po ang ibig sabihin nun. Kapag po ikaw ay binigyan ng budget ng ating gobyerno, tapos hindi mo ito ginamit, let's say nanghingi ka ng 100 milyon, kunwari lang nanghingi ka ng 100 milyon, ang ginastos mo lang ay 80 million pesos. The next time na ikay manghingi ng budget, let's say nanghingi ka ng 250 million, sa susunod na taon 80 million lang ang ibibigay sa'yo. Bakit? Kasi yun lang ang nagawa mong gastusin sa iyong budget noong pangkasalukuyang taon. The year before na ikay mag-request ng mas malaki. Ang ibibigay lang sa'yo, yung kaya mo lang gastusin. So hindi po tinatapyas ito basta-basta, hindi po ito kinakat basta-basta, may mga basehan at hindi po ito political. Ngayon po, ito, ang COA po ay may nakita na unliquidated fund transfers and missing documentation. 483.812 million. 483 million unliquidated fund transfers. Nako. Parang mana sa dati niyang amo. Alam niyo ba, tauhan to ni Sara dati. Spokesperson to ni Sara. Bago yung pumalit yung si Monsayak. Tauhan ni Sara Duterte etong si Maria Cristina Frasco. Spokesperson siya ni Sara Duterte July 2021 hanggang 2022. At pinalitan lang siya ni Reynold Monsayak. Kaklase ni Sara Duterte yan. Ngayon, under PBBM, siya po ay na-appoint na Tourism Secretary noong June 2022. Nag-resign siya noong May 22, 2025 after the President called for a cabinet overhaul following the midterm elections, but will continue to serve until her resignation is accepted. So hindi pa rin po, kumbaga parang floating pa rin si Frasco, siya ang Tourism Secretary, pero kumbaga hinihintay pa rin yung kumbaga parang dinedeliberate pa rin kung kaya ba niya talagang hawakan ang Department of Tourism, kung siya kumbaga mag-i-improve. Okay, ngayon po ang kanya pong political affiliations, siya po ay Lakas CMD and One Cebu member. At siya po ay before po 2022 ay siya po ay konektado sa PDP Laban at noong 2017 to 2021. Ayan, yan po ang kanyang kumbaga may history siya na malapit siya sa mga Duterte kasi nga syempre spokesperson siya ni Sara. Okay, ang sabi po dito ay yung TPB o yung Tourism Promotions Board
failed to submit liquidation reports for 483 million worth of completed programs and fund transfers. That means expenses were not recorded which overstated their surplus and distorted their books. Naku po. Okay, ito non-submission of the liquidation documents for completed programs totaling 483 million resulted in the non-recording of the expense and thus overstating the accumulated surplus deficit. Naku po, ang laki ng ang laki ng kino-question, 483 million. Baka ano tawag dito? Nahawa kay Sarah. Okay, the independent auditor issued a qualified opinion because of serious accounting discrepancies. COA's opinion is Dunning 618 million in receivables couldn't be fairly presented. 71 million was not transferred by DOT but left idle. 3.25 million in unrecorded inventory. 196 million in idle funds not reverted to treasury. Naku, hindi binalik. Okay, 288 million in idle unobligated corporate funds at 4.8 million in foreign travel deemed excessive and unnecessary. Nako, yun nga ba sinasabi ko eh. Mahirap talaga kapag dikit ka sa mga Duterte. Mahahawa ka ng diskarte. Katulad po nito, merong mga questionable na pera ng bayan na hindi po maliwanag kung saan ginastos at excessive nga daw po. Biruin mo sa biyahe niya 4.8 million deemed excessive and unnecessary. Di ibig sabihin nito merong mga budget na kailangan pong maipaliwanag nitong si Prasco kung saan niya ito ginastos, especially katulad niyan. Maliit lang naman yung sa travel, foreign travel, pero ibig sabihin, di ba, kung eto nga 4.8 million hindi niya mapaliwanagan o hindi niya maipaliwanag, paano pa yung 288 million, 196 million, 71 million at 618 million na hindi po maipaliwanag, hindi po malaman kung saan ito, kung ano ang mga pinagkagastusan. Okay, DBM cuts your budget because of this. Plain and simple, DBM has consistently warned that agencies with low utilization rates risk budget reductions. Undersecretary Pangandaman, DBM emphasized that funds must be entrusted to agencies that can effectively spend them or they'll be redirected. So kapag hindi mo nagamit yung budget mo, yung example natin kanina, 100 milyon, ay 80 million lang ang nagastos mo, yung another 20 million na yon ibibigay sa ibang ahensya para doon magamit. So the next year na ikay mag-request ng mas malaking budget, hindi ka bibigyan dahil ang ibibigay lang sa'yo yung kaya mo lang gastusin. Yun po ang niyan, paliwanag. Hindi po basta-basta kinakat ang budget at wala pong political na issue sa budget ng ating bansa. Okay, you can take credit for 3.86 trillion in receipts generated by an entire industry. Prasco claims DOT generated 3.86 trillion in visitor receipts from a 200 million budget. In reality, that figure reflects the output of the entire tourism sector, including airlines, hotels, LGUs, and OFW visits, not just government promotions. It's misleading to claim that this is a direct return of investment on DOT promotion spending. Oo nga naman, 'di ba? Syempre kapag ganun kalaki, biruin mo 3.86 trillion ang kumbaga parang credit grabbing na ginagawa nitong si Prasco. Parang credit grabber pala 'to. 3.86 trillion daw ang kinita ng DOT. Pero ang totoo niyan, yung buong sektor ng turismo, yun ang kinita. At ang nilabas lang daw na pera ay 200 million lang na budget, pero hindi po yan ibig sabihin na ang return of investment ay ganun kalaki. Yung 200 million budget lang yun ng DOT. Ngayon yung 3.86 trillion, yun po ay ang pinagsama-samang kita ng airlines, hotel at mga restaurant, mga kung ano-anong mga kung ano-ano pang mga bagay na
nasa sektor po ng turismo, mga ticket, mga entrance sa resort, di ba mga ganon. Hindi po ibig sabihin yan, kumita po ang ating gobyerno ng 3.86 trillion. Meron lang sigurong kapirasong kita doon ng gobyerno, pero mostly, ang kumita doon sa 3.86 trillion ay mga private sector, mga investor, at yung mga malalaking kumpanya na meron pong mga resort, merong mga beach resort, ayan, mga theme park. Hindi po ang DOT ang kumita niyan. Okay, your tourism rest areas are white elephants, not twins. Instead of investing in high impact tourism sites, the DOT built rest stops in low traffic or politically convenient areas. Critics have called them underused, ill-planned, and more symbolic than is strategic. So parang naging museum etong tourism rest area. Nakita natin yung isang building na ginawa niyan. Nasa parang liblib na lugar tapos wala namang ganong turistang pumupunta. So parang sayang yung budget diyan. Sabi pang pito naman na dahilan dito, how budget cuts work and why DOTs was justified. DBM monitors agency spending year round. COA audit findings inform Congress. Funds are reallocated to better performing sectors. Low performance, lower funding always. It's not politics, it's accountability. Use it or lose it, no liquidation, no justification. So yun po yung paliwanag din dyan. Okay, conclusion, DOT Secretary Prasco say it's political but the paper trail says otherwise. Massive unliquidated funds, audit violations and qualified opinions, underutilized budgets, budget cuts due to performance. So low performance po ang ating turismo. Congress didn't slash DOT's budget because of your husband. Your department audit trail did the job. Saka isa pa, kung sasabihin po na itong budget ay in-slash, binawasan dahil po sa political na dahilan, bakit po itong asawa niya kasama sa budget deliberation? Bakit hindi ito tinalakay o hindi ito sinabi o kinausap ng iyong asawa ang mga nandiyan sa budget deliberation para pag-aralan iyong proposed budget. 'Di ba? Andun yung asawa niya Bakit hindi ito inopen doon na teka, kailangan ng DOT ng budget na ganito. Kailangan natin tong ibigay. Diba, asawa mo yun pwede mong kausapin na teka, paki-request mo naman dito sa budget deliberation, di ba? Ngayon po, ako po yung nakarating ng Boracay. Ayan, nakarating ako ng Boracay. Nakita ko ang magagandang lugar dito sa Pilipinas. Nakapunta na ako sa iba't ibang lugar. Pero alam nyo po, yung turismo natin, yan ang isa sa mga income generating sector. Dapat po talaga ang tourism department ng ating gobyerno ay agresibo para po maparami ang ating mga turista. Kasi po, the more na turista ang pumupunta, the more na income ng gobyerno ang papasok sa atin. Sa bawat turista from other countries na pupunta sa atin, malaki po ang kikitain natin sa tax na yan. Actually, nung napunta po ako ng Boracay, bawat kilos mo doon bayad. Bawat kilos mo doon may mga tinatawag na environmental fee, merong DENR. Actually, napakaraming napakaraming income generating transaction na mararanasan ng isang turista kapag pumunta rito sa Pilipinas. Pero hindi tayo kikita kung mababa ang bilang ng mga turista. So kailangan maging agresibo ang ating tourism department, ang ating secretary, para po tumaas at maging masigla ang turismo dito sa ating bansa. Actually, bumabawi tayo dahil galing tayong pandemya. Kailangan natin na magkaroon ng malaking income
Pero hindi po yan mangyayari kung malata ang Department of Tourism. Siguro mas kailangan na ilapit natin sa mga iba't ibang bansa ang turismo ng ating bansa. Yung mga magagandang lugar dito sa Pilipinas, i-video, literatuan, gumawa ng ads kahit sa YouTube, 'di ba? Maglagay sila ng ads, Department of Tourism, para makita ng iba't ibang nasyon, iba't ibang bansa, na makita nila na ang Department of Tourism of the Philippines merong magandang ad. Ipopromote ang Boracay, Bohol, 100 Island, Panglao, at ang marami pang iba na actually pati Mindanao magaganda ang mga mga pasyalan sa Mindanao. Meron diyan yung Samal Island, maganda yan, Samal Island. Merong sa Sarangani maraming beach diyan, parang Boracay. Yung Enchanted River, yan yung mga dapat i-promote. Pati Mindanao, sa Visayas, Cebu, Bantayan Island, 'di ba? Yan ang mga magagandang gumawa ng mga video, damihan. I-promote talaga, hindi yung aasa tayo sa promotion lang na traditional. Kailangan na nating sumabay sa pagbabago, kailangan na nating maging agresibo, at kailangan na natin na gumawa ng mga makabagong paraan para po mas sumigla ang turismo ng ating bansa, 'di ba? So sana talaga ay mag-improve etong si Maria Cristina Prasco para naman sa susunod na SONA ni PBBM mapuri siya, diba? So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo mo, chup chup. Love you, God bless us all, Pilipinas. God first.